Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's naglabas na po ng guilty verdict etong si DPWH Secretary Dizon. O kani-kanino dun sa mga opisyales ng DPWH. Karamihan po diyan po sa sa Bulacan. At yung mga politiko naman ay wala pa tayong nariringgan na may kakasuhang politiko. Diba dapat after nitong DPWH, kasi sa buwatan yan mga kababayan eh. Diba sa buwatan yan ng politiko nung nag-allocate ng pondo kasi meron nga silang porsyento, tapos itong DPWH at yung kontraktor. So meron ng kaso dito sa sa mga DPWH officials at meron na ring mga kaso laban dito sa mga contractors. Pero bago natin pakinggan itong balita, ay gusto ko muna ipakita sa inyo yung paliwanag ni Senator Robin Padilla tungkol dun sa sa di umano'y dirty finger. Kasi nakita po ng Rappler, inireport po ng Rappler na si Robin Padilla ay tila ba naka dirty finger. Pero ang lumalabas, ang paliwanag ni Senator Robin Padilla ay nakaganyan siya. Index finger po ang gamit-gamit niya. At ito po ay may kahulugan sa kanilang mga Muslim. So bago natin pakinggan itong sinasabi ni Secretary Vince Dizon sa balita, pakinggan muna natin itong paliwanag ni Senator Robin Padilla. In fairness kay Robin Padilla, mga kababayan, kasi nga, nung kinontent ko to, hindi ako sigurado kung siya ba ay nag-middle finger o parang ganito, naka-point finger lang. Di ba? So ito po yung katotohanan kasi meron po resibo naman itong si Senator Robin Padilla. Pakinggan po natin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo sa ganitong oras ng alas 9:30 ng gabi. Ako po ay biglaang mag-live at istorbuhin po ang inyong pagpapahinga. Ang totoo po niyan, umaapaw po ang kaligayahan sa puso ko sa oras na ito sapagkat sa amin pong mga Muslim, kapag ka ang pananampalataya mo ang binabatikos at ikaw ay minamaliit at ikaw ay inaalipusta nang dahil sa pananampalataya mo, ikaw po ay ginagantimpalaan ng Panginoong Allah. Ito pong nangyayari ngayon, nagulat po ako. Isa pong napakalaking para po sa akin, pagsubok po ito sa aking pananampalataya. At isang bagay po ito na kapag ito ay napaglabanan ko ng tama, ako po ay bibigyan ng gantimpala ng Allah. Alhamdulillah. Kasi po ngayon, pagdating ko po sa bahay, ang akin pong may bahay ay siya po ay may kalungkutan. Siya po ay nababahala sapagkat naglabas po ng isang news ang Rappler. Ito pong Rappler ay sa matagal na panahon naging kaibigan ko po itong mga ito eh. Hindi ko po malaman kung bakit po sila gumawa ng ganito na article. Sabi po dito Senator Padilla's dirty finger. Allahu Akbar. Sabi po dito, during the opening of the Senate plenary session on September 8, 2025, Senator Robin Padilla flashed his middle finger, Allahu Akbar, a vulgar gesture, while making it appear he is just placing his right hand to his left chest while singing the Philippine national anthem. Allahu Akbar. It was during that plenary session where Senator Chis Escudero, whom Padilla and other Duterte allies supported, was ousted
as Senate President. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ayan po ang nilabas ng Rappler na itunuring po nating kaibigan. Alam niyo po, kung ako po ay may pagkakamali, dapat lang kahit magkakaibigan kayo ay banatan ka, gawang ka ng issue. Pero ito pong ganap na ito, hindi po nangyari ito. Meron pong larawan na tunay kung ano po yung ating ginagawang kalima. Gusto ko pong iparating sa inyong lahat. Ito po ay banal sa aming mga Muslim. Banal po ito. Sapagkat ito po ang ibig sabihin po nito. La ilaha illallah. Ibig sabihin, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ito po ang pundasyon ng aming pananampalataya. Dito po nakasalalay ang aming pag-ibig, paggalang, pagsunod sa Panginoong Allah. Hindi po namin pwedeng gawing kabastusan po ito. Magpapakamatay na lang po ako kung gagawin ko yun. Hinihingi ko po na wag po na sana natin itong gawing kalokohan. Dahil ito po ang pundasyon ng lahat ng pananampalataya ng Muslim. Ibig pong sabihin po nito, pag nilagay namin dito, Diyos ang una. Panginoong Allah ang una sa lahat. Kaya po, pag kumakanta po ng lupang hinirang, kaya po yan nakalagay dito. Tunay na mahal namin ang bansang Pilipinas. Tunay po yan. Pero una, ang Panginoong Allah. Iyan po ay mababasa din po natin yan sa konstitusyon natin. Una, ang Panginoong Diyos. Kaya sana, mga kaibigan ko sa Rappler, huwag naman ganyan. Huwag naman yung pananampalataya ko po ang inyong banatan. Hindi ko naman po kayo pinipigilan kung meron po akong ginawang pagkakamali. Banatan niyo ako kahit magkakaibigan tayo. Pero pagdating po sa pananampalataya namin, Allahu Akbar, nagpapakamatay po kami para sa pananampalataya namin. Handa po namin ibigay ang buhay namin sa Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, so yan po yung paliwanag ni Robin Padilla. So yung kanyang ginawang gesture na ganyan, ayan po ay may kinalaman sa kanilang pananampalataya bilang mga Muslim. Kasi usually tayo po ganito di ba? Nakaganyan po tayo sa ating mga dibdib. So ang ginagawa ni Robin Padilla na hindi lamang po isang beses, maraming beses na nakaganyan siya. So yan po ay ginagawa niya bilang isang gesture at pagpapakita ng kanyang pananampalataya. Sabi niya, Diyos ang una, tapos ang bayan. Okay. Ito lang masasabi ko. Alam nyo, ang Batang Maynila Toys po ay ginagalang po ang reliyon ng bawat isa. Kung meron po tayong nababanatan na nababanggit yung mga simbahan, hindi po yung simbahan ang ating binabanatan. Hindi po tayo naninira ng reliyon. Hindi po tayo naninira ng paniniwala ng ating mga kapatid na Muslim. Hindi po natin sinisiraan ng paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Hindi po natin sinisiraan ng paniniwala ng mga born-again Christians na mga simbahan, katulad po ng JIL. Kahit kailan, hindi ko po siniraan itong mga ito. Ang kadalasan pong ginagawa natin dito sa Batang Maynila Toys ay nagbibigay po tayo ng opinyon. Doon po sa mga lumalabas na balita dito po sa ating bansa. Katulad po niyan, sinabi niya na ginawa niya yon dahil
Iyon ay pagpapakita ng kanyang pananampalataya. So yun po. Tatanggapin po natin yan. Igagalang po natin yan. Ha? Ito namang kay Kibuloy, di ba, hindi naman na kay OJC ang binabanata natin. Yung mga miyembro, katulad ni Kibuloy, na ngayon ay may kaso. Ayun po ang pinag-uusapan natin. Yun po ang binabanata natin. Ito naman JIL. Hindi po natin binabanatan ng JIL. Wala po tayong sinasabing kasiraan sa JIL. Dahil mga kababayan, para sabihin ko na po sa inyo, ako po ay Kristiyano. Ako po ay umaattend sa Christian Church na katulad po ng JIL. So, hindi po pwedeng siraan yan. Kung merong mga tao na involved sa katiwalian ng mga miyembro ng mga samahang ito, yun po yung ating binabanatan. Bakit po? Siyempre, karapatan po natin yang punahin. Halimbawa na lang, ito si Joel Villanueva, na masyado na pong controversial. So talagang hindi po basahin niyo po yung mga comment. Talaga pong nadadamay ang JIL. Madadamay po talaga kasi siya po ay anak ng pastor ng JIL. Pero kahit kailan ay wala akong sinabing masama laban po sa kabuuan ng sambahan o simbahan ng JIL. Ito lamang po si Joel Villanueva ang ating pinupuna. At kadalasan ang sinasabi natin ipaliwanag mo. Diba? Kasi ang dami nagsasabi, mga tao, sinungaling daw si Joel Villanueva Dahil yung sinasabi niya, iba dun sa mga naglalabasang mga resibo. Kaya, ginagalang po natin ang mga iglesia, ginagalang po natin ang mga simbahan. Diba? Kaya lang, ang nangyayari, meron po kasi mga miyembro na talagang sila po ang nakakasira sa inyong imahe. Hindi po kami na pumupuna dun sa mga miyembro ninyo. Yung mga miyembro ninyo na nai-involve sa katiwalian, sa mga nakawan dito sa gobyerno, sila po yung sumisira sa inyong samahan. Hindi po kami na pumupuna lamang. Kasi karapatan namin bilang mga taxpayers, ang punahin itong mga ito. At kay Joel Villanueva naman, patunayan mo, sir, na wala kang kasalanan. Kasi ang dami po naglalabasang mga mga resibo laban sa inyo. Ngayon, siguro para matigil na itong mga bintang sa inyo, itong mga sinasabi na sinungaling kayo, maglabas din po kayo ng resibo. Di ba? Talaga madadamay ang JIL. Ito mga kababayan, kung tatapusin pa natin itong yung kay Robin Padilla, sabi niya, marami nagsasabi na magdemanda raw si Robin Padilla doon sa Rappler. Sabi ni Robin Padilla, hindi na kinakailangan kasi ipapasa Diyos niya na lang. Yung pagbintang sa kanya na siya raw ay nag-bad finger, pero meron siya resibo na nakaganyan siya. So ganun, ipakita niyo yung resibo. Di ba? O doon naman sa mga mga sekta, katulad ng JIL, KOJC, o sa kapatid natin mga Muslim. Di ba dapat kayo ang magiging halimbawa? Wag nyong i-tolerate yung mga ganong klaseng gawain. Dapat sabihin nyo na halimbawa, JIL, sabihin nyo kay Joel Villanueva, Brother Joel Villanueva, na-involved ka, ipaliwanag nyo po. Ipaliwanag nyo po na wala kayong kasalanan. Hindi yung magagalit kayo, tapos magsasampa kayo ng mga kaso, mga libel, gayahin nyo si Robin Padilla. Isinasa Diyos niya na lang. Kasi dapat ganun, di ba? Sabi nga sa Biblia, di ba? Pray for those who curse you. Di ba? Merong mga salita sa Biblia na ipagdasal ninyo ang inyong mga kaaway. Love your enemies. Bless them that curse you. So, yan po. Nagpaliwanag na po si Robin Padilla at kagaya nga ng sinabi ko, hindi ako sigurado kung nag-bad finger o nag-ganyan lang So, yan ang lumalabas. Meron naman siya ebidensya na hindi po bad finger o middle finger yung kanyang action o gesture dun po sa sa Senado. Okay, so balik na po tayo dito kay Ms. Dizon. Pakinggan po natin itong sekretary ng DPWH.
Guilty ang hatol ni DPWH Secretary Vince Dizon kay dating Regional Director Henry Alcantara kaugnay ng mga maanomalyang flood control project sa Bulacan. Sa kanyang 7-page decision, 4 ang administrative liabilities ni Alcantara. Una, disloyalty to the Republic of the Philippines and the Filipino people. Pangalawa, grave misconduct. Pangatlo, gross neglect in the performance of duty. At pangapat, conduct prejudicial to the best interest of the service. Bukod dito, inirekomenda rin ni Dizon na patawan ng criminal charges si Alcantara dahil sa anyay pangbababoy sa kaban ng bayan. Dagdag ni Dizon, babala ang desisyong ito sa mga opisyal ng DPWH na responsable sa mga ghost at substandard project. Sa unang inspection ni Dizon bilang DPWH Secretary kahapon, nabanggit na naman ang pangalan ni Alcantara bilang signatory sa 96.5 million peso project sa Plaridel, Bulacan. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Bagamat paid in full, wala raw nahanap na instruktura sa Baliwag at Bulacan, Bulacan. Sasampahan din ng administrative charges sina dismissed Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, baging ang accountant ng DPWH Bulacan na si Juanito Mendoza. Bulacan ang una sa listahan ng Pangulo na may pinakamaraming flood control projects. Okay, so ito po yung balita tungkol sa pagkaso sa mga DPWH officials. Ito naman po yung yung paghain ng kasong kriminal ni DPWH Secretary Vince Dizon dito po sa sa mga contractors. Wawaw Builders, Sims Construction Trading, St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya at iba pa. So, yan po mga kababayan. Kasama pong kinasuhan yung mga opisyal ng DPWH at mga contractors. So, wala pa po tayong naririnig na balita tungkol po sa pagsasampa ng kaso sa mga politiko. Ayan po yung hinihintay natin mga kababayan. Basahin lang po natin yung detalye. DPWH executives, contractors na sangkot sa flood control kinasuhan na ni Dizon sa Ombudsman. Alright, sinampahan ng patok-patong na kaso ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Ombudsman ngayong araw ang ilang opisyal at iba pang tauhan ng Bulacan 1st District Engineering Office. Kaugnay ito ng ghost at manumalyang flood control project. Sayon kay Secretary Dizon, sino ba mga kinasuhan? Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, at Bulacan 1st District Engineering Office Chief Construction Section JP Mendoza. Pero pang 17 na tauhan ng district office nila ang nakasuhan hanggang dun sa cashier. Grabe mga kababayan, pati cashier damay. Kasi syempre siya yung naglalabas ng pera. Ito po ay mga kasong anti-graft and corrupt practices, malversation of public funds, at ayan po, mga kababayan yung kaso. At sinampahan din ang si Sally Santos ng SYMS Construction Trading, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Maroma Angeline Rimando kasama ang beneficial owner na si Cesara Rowena Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation, at Robert Imperio and IM Construction Corporation. Ayan. So, nasampahan na po sila ng kaso. Abangan po natin kung ano ang susunod na mangyayari. So, yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toits. Ingat po tayong lahat. God bless po.